Habang tumatakas ang mga sundalo, natatakpan ng mga benda ang mga sugat ng sugatang lalaki. Biglang lumitaw ang isang asul na bintana, na nagpapalam sa kanya na ang mad enchantment ng hobgoblin ay na-activate, na nagpapakita ng nilalang bilang isang nakatagong amo ng piitan. Pinapataas din ng enchantment ang stats ng nilalang hanggang sa maubos ang lakas o will ng lalaki na lumaban. Nagbabala ang bintana na ang mga blood-red hobgoblins ay karaniwang hindi marahas na mga pasipista, ngunit nagiging marahas kapag nagagalit. Ito ay nagpapakita ng isang nakatagong pakikipagsapalaran upang patahimikin ang hobgoblin. Napansin ng lalaki ang hobgoblin at iniiwas ang mga pag-atake nito gamit ang kanyang superior na kakayahan. Hinampas niya ang hobgoblin mula sa likuran, pinalipad ito sa buong silid at nawalan ito ng malay. Nakatayo sa ibabaw ng amo ng piitan, ang lalaki ay nag-iisip kung papatayin ito. Gayunpaman, napansin niya ang mga nag-aalalang goblins, kabilang ang anak ng hobgoblin, na nagtitipon sa malapit. Nagkamalay ang hobgoblin at niyakap ang kanyang anak. Ang asul na bintana ay nagpapalam sa lalaki na ang nakatagong paghahanap ay natapos na nakakuha sa kanya ng 200 allegiance mula sa hobgoblin at 70 puntong pagtaas sa reputasyon sa dugong pulang goblin na tribu. Binanggit din ng window na ang assimilation ratio ay bumaba sa 88.3%, dahilan upang pag-isipan ng lalaki ang kahulugan nito. Bago niya maalala ang isang bagay, pinasalamatan siya ng hobgoblin at nag-alok na suklian ang kanyang kabaitan, na tinanggihan ng lalaki. Tinanong ng hobgoblin ang kanyang pangalan, ngunit itinanggi ng lalaki na mayroon siya nito. Inutusan ng lalaki ang mga duwende na magtago ng mas malalim, na nagbabala sa kanila tungkol sa paparating na digmaan ng tao. Iniisip niya ang tungkol sa tato ng Necron Society at nagtataka kung makakapagbigay ng karagdagang impormasyon si Arena, ang branch manager. Paglabas niya sa piitan, hinabol siya ng hobgoblin at nag-alok na bayaran siya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa natatanging goblin mage. Ibinunyag ng hobgoblin na ang goblin mage, si Mudcash, ay may lihim na cache ng mga gintong barya at nabihag ng kasakiman. Naiintriga, nakikinig ang lalaki habang ipinapaliwanag ng hobgoblin na ang Mudcash ay naninirahan sa silangang mga bundok at matatagpuan sa pamamagitan ng pagsigaw ng sikretong code na tweet tweet tweet. Ang code ay isinasalin sa, "Gusto mo ba ng pera?" "Gusto ko." Ang hobgoblin ay nagtuturo sa lalaki kung paano gumawa ng tunog sa TNT orphanage. Ipinaalam ng lalaki kay Slime na natapos na niya ang paghahanap at itinapon ang mga miyembro ng Necron Society. Pinasalamatan siya ni Slime at nag-aalok na ayusin ang kanyang baluti. Binanggit ng skeleton na ang snake tattoo na isinusuot ng mga miyembro ay posibleng nakamamatay, at kinumpirma ng headmaster na ito ay isang mahiwagang spell na idinisenyo upang patayin ang sinumang nagbubunyag ng mga lihim tungkol sa lipunan. Kapag may nagtanong kung paano masira ang spell, sasabihin sa kanila ni Slime na depende ito sa kapangyarihan ng taong nagsumite nito. Naghihinala si Slime na maaaring kilala niya kung sino ang nag-spell, ngunit masyado pang maaga para sabihin. Ipinapalam ni Slime sa tao na maaaring kailanganin niyang umalis pansamantala para sa negosyo ng guild. Samantala, nakapasa si Rina sa pagsusulit at maaaring may mahalagang sasabihin sa tao sa pagbalik niya ng gabing iyon. Nang maglaon, ang isang hindi nakasuot na tao na nagngangalang No Name ay nakatingin sa kalangitan sa gabi mula sa kanyang bintana nang sorpresahin siya ni Rina mula sa likuran. Nag-aasaran sila, at napansin ni No Name na bagbog ang mukha ni Rina. Tinanong niya ito tungkol sa kanyang promosyon, at pinasalamatan siya ni Rina sa kanyang tulong. Pagkatapos ng isang pause, hiniling niya sa kanya na tumakbo palayo ng magkasama at iwanan ang lahat, maliban sa kanyang kapatid na babae. Iminumungkahi niya na manirahan sa pagtatago. Ang kalansay ay tahasang tinanggihan ang kanyang kahilingan, na nagpapaalala sa kanya ng kanilang kasunduan na gamitin ang isa't isa at gawin si Rina bilang tagapamahala ng sangay. Dahilan nitong napabuntong hininga si Rina at nabanggit na hindi pa tapos ang pagsubok. Inihayag niya na sinabihan siyang magdala ng No Name sa isang partikular na oras at lokasyon, at ang pagiging branch manager ay magdadala sa kanya ng kasaganaan. Ito ay nagpapahiwatig na alam nila ang tungkol sa tunay na kalikasan ng balangkas. No Name notes the ominous request, while Rina expressed her unease and fear na baka pagsisihan nitong sumama sa kanya. She states that guilt is not important at dapat lang na tumakas sila.
Pinipigilan siya ni No Name at ipinaliwanag na mahalaga sa kanya ang pagkuha ng impormasyon, at ang pag-promote ni Rina ay isang paraan para makamit iyon. Gusto rin niyang i-clear ang senaryo. Nagkomento si Rina sa interes ni No Name sa pagsali sa guild at pumayag siyang pumunta sa madaling araw. Tahimik na sumakay sa cart sina No Name at Rina patungo sa kanilang destinasyon. Pagsapit ng gabi, papalapit sila sa kanilang arrival point. Pinangunahan ni Rina ang daan patungo sa isang nasirang arena na may altar sa gitna at mga kuweba sa gilid nito. Habang naghihintay, sinusuri nila ang mga istruktura, partikular ang altar. Nang maghiwalay ang mga ulap, nagulat si No Name nang makilala ang mga simbolo sa altar bilang marka ng Demon King. Naalala niya ang kanyang mga araw bilang isang skeleton soldier at naaalala ang Demon King of Thunder, na nag-utos ng 26 units at nakasakay sa isang dambuhalang itim na oso. Napagtanto ng No Name na sinasamba ng TNT Guild ang isang Demon King, partikular si Duke Bodes, na nag-utos ng 60 units. Napagpasyahan niya na bagamat napakaaga pa ng 10 taon para sa pagbaba ng Demon King sa mundo, ang mga Demon Kings ay may impluensya pa rin sa mundong ito. Biglang lumitaw mula sa mga kuweba sa arena ang ilang nakadamit na figura, kabilang ang isang matandang may turban at isang tauhan na nagngangalang Patrick Azor. Ipinakilala ni Patrick ang kanyang sarili bilang isang mage at ang ikatlong ranggo na direktor ng TNT National Headquarters. Ipinakilala niya ang iba pang mga numero bilang iba pang mga executive ng TNT na may paniniwala sa pagbawas ng populasyon ng tao. Nagulat si No Name sa paghahayag na ito at tinanong si Patrick kung bakit siya ipinatawag doon. Ipinaliwanag ni Patrick na pinag-aralan nila pareho ang No Name at ang nakaraan ni Rina at napansin nila na kakaiba ang No Name sa iba. Inilista niya ang mga nagawa ni No Name mula nang bumangon mula sa kanyang libingan at pinuri ang kanyang lakas. Ipinahayag ni Patrick ang kanyang pagnanais na lumikha ng isang bagong mundo na walang pangalan dahil sa malupit na pagtrato ng mga tao sa ibang mga species. Inihayag niya na siya ay isang miyembro ng mahal na mga tao, na hinahabol ng mga tao para sa kanilang mga sungay at mga katangiang panggamot. Binanggit din niya na ang mga tao ay pumapatay sa isa't isa, naaalala sina Rubia at Mistress Succubus. Tinanong ni No Name si Patrick tungkol sa kanyang mga plano, at ipinahayag ni Patrick na magkakaroon ng isang mahusay na digmaan kung saan ang dugo ng mga tao ay iaalay sa kanilang hari, na nagpapahintulot sa kanya na bumaba sa mundo at linisin ito ng mga tao. Kinikilala ng No Name ang kanilang hari bilang Demon King, na pinalakpakan siya ni Patrick at ng karamihan. Ipinahayag ni Patrick na kumpleto na ang paghahanda para sa ritual na mag-alay ng dugo at ang mga pag-iyak ng mga tao sa kanilang hari, at sa sandaling siya ay bumaba, ito na ang magiging katapusan ng sangkatauhan. Nagulat si No Name nang malaman ang tungkol sa pagkakaroon ng naturang grupo at tinanong si Patrick kung responsable sila sa pagsisimula ng digmaan. Ipinaliwanag ni Patrick na ang digmaan ay pinasimulan ng Corona, at ang kanilang grupo ay nagpaplano na dagdagan ang mga nasawi at manipulahin ang bayani ng digmaan, na naging dahilan upang hamakin ng Empire at Alliance ang isa't isa. Napagtanto ng No Name na ang kanilang mga plano ay bahagyang magtatagumpay, dahil ang hari ng demonyo at ang kanyang 12 kapatid ay bababa sa mundo pagkatapos ng mga pag-aalay at pagpatay sa sangkatauhan sa loob ng isang dekada hanggang sa sila ay matalo. Saglit niyang pinag-isipan kung ano ang mararamdaman ng mga tagasunod kapag nasaksihan nila ang pagkamatay ng kanilang mga Diyos. Tinanong ni No Name si Patrick kung saan sa palagay niya unang mag-atake ang Empire, at kinumpirma ni Patrick na ito ay si Amber, kung saan matatagpuan ang punong tanggapan ng TNT. Sa kabila ng pagsisikap ng lungsod na pigilan ang digmaan, nabigo sila, at binilisan ng pamilya ng hari ang paghahanda sa digmaan. Ang No Name ay nagtatanong kung hinaranggan ng TNT ang mga pagtatangka sa kapayapaan, ngunit nakita ito ni Patrick na walang katotohanan at hindi mapigil ang tumawa, na nagsasabi na hindi sila nagkaroon ng kapangyarihan upang makamit ang layuning iyon at nabigo lamang. Inimbitahan ni Patrick sina Rina at No Name na sumali sa kanilang grupo, nangako sa kanila ng kapangyarihan. Nang tanungin ng No Name kung ang ibig niyang sabihin ay kapangyarihan sa loob ng TNT, nilinaw ni Patrick na ang ibig niyang sabihin ay aktwal na kapangyarihan. Ipinatawag ni Patrick ang mga sinaunang kapangyarihan, at ang mga nakahod na figure ay nagbabago sa iba't ibang mga halimaw. Napagtanto ni No Name na kahit na ang mga tagasunod na ito ay mas mababa sa chain of command,
nagbabanta pa rin sila sa kanya. Huminto si Patrick sa pagpapakawala ng kidlat at inialok ang kanyang kapangyarihan kay No Name, na nagpapaliwanag na kapag may nakaukit na selyo sa katawan ni No Name, dadaloy sa kanya ang kapangyarihan ng Demon King. Kinuwestiyon ni No Name ang halaga ng kapangyarihang ito, at sinabi ni Patrick na kailangan lang niyang magsagawa ng ritual na sakripisyo tuwing kabilugan ng buwan kung naniniwala siya sa kapangyarihan. Napansin ni No Name ang presensya ng mga tagasunod ng tao at nalaman nilang nagtatanim sila ng galit sa sangkatauhan at humihingi ng paumanhin sa mga halimaw dahil ipinanganak sila bilang tao. Naalala ni No Name na pagkatapos ng pagbaba ng Demon Kings, ang ilang mga tao ay sumali sa halimaw na hukbo dahil sa pagpili o pangangailangan, habang ang iba ay talagang napupuot sa mga tao at naniniwala na dapat silang lipulin. Si Patrick ay nagtanong sa walang pangalan kung tatanggapin niya ang selyo, na nangangako na lumikha ng isang matuwid na mundo ng balanse. Walang pangalan ang nagpasya na hindi sumali, dahil hindi niya italaga ang kanyang sarili sa isang hari na mabibigo. Inakusahan ng isang harpy si No Name ng kalapastanganan at kinukwestiyon ang kanyang kahinaan at ang kapangyarihang inaalok sa kanya. Sa panloob, kinikilala ng No Name ang kanyang sariling mga limitasyon at ang apela ng pagpapalakas ng kapangyarihan, ngunit natatakot siya na hihilingin ng mga ito ang kanyang panghabang buhay na debosyon pagkatapos kunin ang selyo. Hindi siya sigurado kung ilang beses siya mabubuhay muli at ayaw niyang maging alipin ng Demon King, anuman ang ibinigay na kapangyarihan. Habang naiinip ang harpy, tinanong ni No Name si Rina kung ano ang kanyang gagawin, at ipinahayag niya na hinding-hindi niya tatanggapin ang kapangyarihang iyon ng mag-isa at walang ibang mahalaga basta magkasama sila ni No Name. Kung nasiyahan ka sa aming recap, pindutin ang like button at mag-subscribe para sa higit pa. Pindutin ang bell para sa mga notification para hindi mo makaligtaan ang aming susunod na anime recap breakdown. Ibahagi ang pagmamahal sa kapwa senpai at panatilihin nating buhay ang espiritu ng anime. Hanggang sa susunod, manatiling nakatutok.